Potensyal na whistleblower hinggil sa anomalya sa flood control projects ang lumapit sa Department of Justice para tumestigo hinggil sa investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang nagpapakilalang whistleblower ay abogado umano ng isa sa 15 flood control contractors ng gobyerno. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's giving me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion. Those projects. Ang malaking impormasyon na maaaring iambag ng umano'y whistleblower ay hinggil sa isang ghost project sa Central Luzon na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Pero bukod dito, malaki rin ang epekto kung maisisiwalat ng umano'y whistleblower kung paano tumatakbo ang buong modus sa mga proyekto. Yung modus operandi, yung hati ang pera, lahat ng alam nila tungkol sa kontrata. Tsaka kung paano sumambulat yung mga irregularity. Hihingi naman ang DOJ ng sulat sa umano'y whistleblower na nagpapahayag na handa siyang tumestigo at isiwalat ang katotohanan sa mga proyekto. Well, a letter first that they signify their intention to help the government in its fight against corruption and that they are willing to divulge information and that they just want the assurance of government that they will be protected. Bukod naman sa nag-iisang abogado na lumapit kay Remulla, handa rin ang DOJ na tumanggap ng iba pang nais tumestigo para sa investigasyon. Posible din silang maipasok sa Witness Protection Program o WPP upang maprotektahan ng pamahalaan. We can accommodate whistleblowers. Since we have a Witness Protection Program, they can actually go to the DOJ for this.